Magandang araw uli sa inyo mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, so meron po tayong tanong dito. Is Senator Amy demonizing her family name? Yun. Kasi tignan nyo ha, nakita natin itong pinag-usapan natin kanina about yung dito, 'di ba? Magkaiba sila dun sa dito sa paninindigan ng isa pang hindi po dugong Marcos si Gibo Teodoro, 'di ba? Tapos patungkol doon sa pamamahiya nitong apo ni Mao Zedong sa ating presidente that so happened kapatid ni Amy. Oh, na maliwa yung pinagigiitan niya na One China policy, mismong ang China noon pang 1988, nilabag na yan. Panahon pa ni Cory Aquino. At patuloy hanggang sa ngayon ang ginagawa nilang tahasan na paglabag dyan sa One China policy. Dapat po, bilang ate, bilang panganay, di ba siya panganay? Siya pa mismo, total senadora siya, at siya ang chairperson ng Foreign Affairs ng Committee ng Senado. Siya pa nga dapat ang magpapayo na dapat ideklara na natin ang di pagkilala o yung adherence natin, tigilan na natin dyan sa One China policy. Sapagkat sinimulan na ng China, pinagpapatuloy pa ang paggamit ng dahas sa Pilipinas in relation to our dispute in the West Philippine Sea. Kiniklaim natin yung lugar. Merong batas, merong UNCLOS. Hindi natin ma-resolve through peaceful means. So, let's maintain the status quo. Katulad nung napag-usapan ng mga matatandang Marcos at ng matandang leader ng China noong 1975. So yun po dapat ang statement ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? Coercing not this administration but also China, reminding them na dapat ganon. Hanggat hindi natin kayang i-resolve to through peaceful means, let's maintain the status quo. And then, ibang bagay ang ating pagtuunan. Dapat po ganon. Ang problema, ang layo niya, si PBBM, ganon ang tono. Sinasabi ng presidente natin na let's not make this West Philippine Sea or the West Philippine Sea issue should not be the defining, 'di ba, aspect between the relationship of the Philippines and China. But for Amy, nako dapat tayo luluhod rito sa trip ng China, which is unbecoming for a senator like her. Lalo na isang tawag dito, isang um, presidente pa ang kanyang kapatid. Ngayon, yung nakakasuya rin naman po na kanyang tinuran, hanep, ano, lalim ng Tagalog ko rito eh. Pakinggan nyo to ha. Hmm. Ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte, hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Dinidi-stabilize na nga kapatid mo eh. Di ba? Iniinsulto na nga eh. Ano pinagsasasabi mo dyan? Na ang bait-bait sa inyo. Ginagamit lang kayo kasi nasubukan kayong magamit nung una sa pamamagitan mo. Di ba? Hindi naman magiging presidente si PRRD kung hindi dahil sa kanya eh. Malapit na ang eleksyon, kulelat pa rin ito. Pero nung inendorso niya sa mga Marcos loyalist, nanalo. 'Di ba? Tapos during the time, within the 6 years of PRRD, ang mga Marcos loyalists na obserbahan ko ito, kahit na hindi na maganda yung mga sinasabi, mura-mura, malayong-malayo, dito kay Apo Lakay na kanilang iniidolo. Tapos kahit alam nila na ito po ay isang dilawan o sinabulag-bulaga ng mga Marcos loyalists noon, nung 6 na taon na nakaraan. Sinasabi na anti-yellow kasi minura niya si Cory. Kasi pinahiya niya si Cory Aquino at yung mga dilawan. He was the one who coined the term dilawan. Well, in fact, dilawan siya. Kapag same party sila, ang appointing authority niya. And he's been loyal
to Cory Aquino. PDP laban sila pare-pareho. The PDP, 'di ba, ang founder nito ay si tatay ni Coco Pimentel against Marcos. That was 1981 or 83. Tapos eto namang laban was 1978 by Ninoy Aquino against Marcos pa rin. Oh. Ang nanay ni PRRD pala ay anti-Marcos. 'Di ba? Ano sinasabi ng mga Marcos loyalists noon? Para sa bayan, siya ang pag-asa. Akala nga natin gano'n. Kaya sinasabi ko walang Diyo. Nabudol tayo rito. Akala ko yung ginagawa niya sa China, sa West Philippine Sea, isang strategy lang kasi nasabi niyo eh. Na yung pala hindi, makatotohanan pala. That's why when I realized that early, no, no, late April, no, matapos ang meeting nila with Partido Komunista ng Pilipinas, nagdesisyon na ako na talikuran na si PRRD. Napasalamatan ko na siya sa mga nagawa niya. Oh, dito sa ating bayan, may nagawa naman kasi. Marami-marami rin naman. We should recognize that fact. Hindi naman tayo katulad ng iba na bulag na, tanga pa, at nagtatanga-tangahan. Pero hindi po tayo dapat maging engot na dahil lamang sa mga nagawa, ikukonsintihin na natin. 'Di ba? Now, for Amy Marcos, ang nangyayari rito, sinusunog niya ho yung sariling apelido nila. Tapos ang dating parang si SMR, si Martin Romualdez ang sumisira sa Uniteam. Siya nga ang kabilang sa Uniteam, 'di ba? Para mabuo ang Uniteam, inadapt pa nila si VP Sara na walang national political party kasi local yung hugpong ng pagbabago. Hmm. Maganda na sana yung nag-broker si Amy na mag-tandem ang Marcos Duterte, 'di ba? Para makabawi naman sa endorsement niya noon. Hmm. Baka naman nagagalit ito dahil hindi siyang isinusubo ng mga tao na ipanglaban ng Uniteam noon. Ang isinusubo noon na talaga namang long overdue na, etong si PBBM na magpresidente, ika nga. 'Di ba? Dapat nga siyang matuwa, malay niya. Siya naman na yung sumunod. Look at the behavior of Duterte ngayon. 'Di ba? Kaya lang siya ngayon yung pilit na nagpapaka-ano, hindi nagpapaka-Marcos, nagpapaka-Duterte. Akala niya makakatulong. Ang paniwala niya po kasi rito sa pagkakaintindi ko lang ha, magagamit pa niya yung Marcos Magic. There's a Marcos Magic. Humina man noon yan because of the evil forces. Pero sabi nga Marcos loyalists don't die, but instead they multiply. 'Di ba? Tingnan niyo yung sagot niya rito. Pag-alyado, kaya nakabalik. Oh. Nakipag-alyado ang mga Duterte kaya nakabalik. Oh my God, Jaime! Pero ang totoo roon, nakipag-alyado ang isang Marcos sa pamamagitan ni Amy Marcos at then ang buong pamilya Marcos. Kasi nakadalawang punta si PRRD sa Ilocos, nanliligaw ng endorsement. So nung nakipag-alyado ang pamilya Marcos, nagtiwala sa kanya, kahit sabihin natin na ang usapan ay ang kapalit dito ang pagpapalibing kay Apulacay because that is, 'di ba, at the time, the ultimate goal, mapalibing si Apulacay sa libingan ng mga bayani. Isa pa, inutos na ng Korte Suprema yan. May guidelines pa sa pagpapalibing. 'Di ba? Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Sulsul talaga tong mga to no? Ano pang gusto mo? Usapan nila yan ni Martin daw. I believe that was October na nagtampo sa kanya daw si Martin dahil nga diyan. Sinita niya na ang dating po rito si Martin Romualdez ang nangaaway sa mga Duterte kila VP Sara. 'Di ba? Kasi nga yun ang bungad niya. Ngayon, para sa mga DDS na naririto, no, help me out. Paano po sila inaway ni Martin Romualdez? Sige nga po. Ano ang ginawa ni Martin Romualdez sa mga Duterte? Oh, help me out. Help us out. Anong ginawa? Dapat 'di ba? Alam niyo 'yon.
Dapat alam rin niya ni Amy Marcos papaanong pang-aaway ang ginawa nito ni Martin Romualdez sa mga Duterte, 'di ba? Ano ba ang pinagsimulan nito? Oh, yung attempt yung attempt na 'yan yung, pinagsimulan ng, tambaluslos, 'di ba? Hmm. Nung si Gloria ay nagtangka, si GMA, ang ninanayan ni VP, nagtangka sila. Ito, according dun sa mga sa mga kongresista na tinatanggi pa nga. But there was a meeting, 'di ba, nag-Korea-Korea pa sila no'n. Ang pinag-usapan din naman pala is ouster nito ni Martin Romualdez. O sino ipapalit nilang gagawing House Speaker? Hmm. Huwag na natin pag-usapan kung sino. But the mere fact na sisibakin nila itong it's a coup d'etat yung gagawin nila sa House of Representatives. Then kung matanggal nila si SMR, what's next? 'Di ba? What's next? Sino ba ang nag-i-impeach? It is the House of Representatives ang nag-i-impeach. Pag na-impeach nila, ang Senado ang magiging tawag dito, impeachment court. Sino ba ang dominant dito sa Senado? 'Di ba ang dami nilang kaalyado diyan? Ang dami nilang mga Duterte, mga ass kissers sila nandiyan. Plus yung mga engot pang mga senador, yung mga komedyante. So what do we expect mula ron sa mga komedyante? So kaya lang, naagapan iyon. Ano nga yung ikinagagalit dun ni VP? Then tinawag niyang palaki lang ng bayag si Martin. Yun pala, yung grupo nila na mali ang ginagawa, eh, naunsyami. So para matabunan ito na bago pa pumutok naman na nabuking, tinira na agad. It was a diversionary tactic na ginawa nila. And tinawag itong tambaluslos. Walang silbi, no, nakaupo lang, nakanganga, palaki lang ng bayag. Itong monster na to. Oh. Kaya ngayon, natatak na sa isipan ng iba, di ba, na tambaluslos. Kaya sinasabi ko, ni tambaluslos, sabi ni VP, mas maraming achievement si Martin Yan ang hindi nare-recognize ni Aimee. 'Di ba? Pero wala namang mailalatag si Aimee na achievement ni Sara. Ay nako. Tas eto pa yung pinakamatindi diyan, ha. Nagalit sa akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Totoo naman Kasi nagsisilbi siya sa interes ng mga Duterte. Kung siya po ay namamagitan, hindi ganyan ang kanyang aksyon. In fact, kung meron silang alitan ni Martin, dapat hindi niya pinupubliko Kasi hindi naman natin kailangang malaman. Ang kailangan niya lang dito, kausapin niyang maigi. 'Di ba na, anong problema mo? Ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba? Ano yung sigalot? Oh, ba't inaaway mo sila. Makasagot naman si Martin kung anong kanyang depensa. Dapat, 'di ba, internal na lang nila yan. Magsanpit naman sila. Bakit kailangan ipubliko pa niya yan at gamitin niya pa rito sa huli ang kanyang apelido? Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Ang lakas no? Tapos siya yung biglang naglaho. Lublob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Hindi nga Marcos. Bakit? Marcos lang ba ang may karapatan at kakayanan na magsilbi sa taong bayan? Abay, tandaan nyo, kami ang boss nyo. Servidor lang namin kayo. Kaya yung ganyang toxicity, Senator Amy Marcos, pakiparating, yung toxicity mo, wag mo nang iparating sa amin. Ha? Suluhin mo na lang. Enjoy it. Kung nag-enjoy ka sa ganyang klase ng pamumulitika. Ano bang nagawa ni Senator Amy sa Senado? Bakit di niya inaayos yung sa COMELEC? Nagiging bastos na din si Amy kung magsalita. Tama. 'Di ba hindi niya ginagawa yung hybrid election bill? Inupuan niya yung sarili niyang panukalang batas. Grabe, no? Tamad. Sariling panukalang batas. Hanggang simula lang ni Ngaskugon Queen. Nung na-refer sa sarili niya pang komite. Dapat nga kaya niyang madaliin yan Inupuan na. More than a year na. Hostage na naman ang hybrid election bill.
Bakit kakailanganin ba kasi ang, ang magic? Wala ng Smartmatic pero ang, ang automation magic kakailanganin ba para manalo uli? O para manalo? I'm not saying nanalo siya sa daya, kasi sobrang lakas naman po talaga natin noong panahon ng binasura natin ang Otso Diretso noong 2019. Pero sa ngayon na mukhang tinatalikuran na si Imee ng mga maraming Marcos loyalist, kakailanganin niya po 'yan. Kaya ba hindi niya inaasikaso, 'di ba? And that is also the crime of Senate President na hindi niya hinahaluka 'yan para maisalang na 'yan, mapag-usapan, mapagbotohan, 'di ba? Loko-loko rin 'tong ating Senate President natin, konsentidor din, eh. Hmm. 'Di ba dapat ang Senado magregodon 'yan, magpalit ng mga committee chairmanship dahil merong isa diyan na hindi nagtatrabaho ng maayos. Ngayon, dito sa kanyang kayabangan, na yung sabi niya, sa loob-loob ko nga, hindi ka naman tunay na Marcos. Ano ba yun? Na hindi ka naman Marcos. Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Dahil may pahilaw pa eh. Kung ang konsepto po na tinutukoy rito ni Imee yung pagsisilbi sa bayan, mukhang parang mas Marcos pa nga itong hindi tunay na Marcos o hindi man lang dugong Marcos eh. Issue ko lang naman dito kay Martin, masyadong tahimik katulad ng tatay niya. Hindi nagsasalita, hindi sumasagot sa mga issues. Pero, bato man sila ng bato ng alegasyon ng corruption, ilatag nila. Wala namang nilalatag. And then, Imee, imbis na idepensa o ipaliwanag, wala. Di ba? Kakalabanin ka agad. Para saan? Well, ito lang pong sagot ko rito. While Senator Imee is demonizing the Marcos name, ang inaasahan niya po kasi dito yata, the Duterte Magic. Na kung saan po nangyari noong panahon ng 2016 na nanalo. Di ba? Tapos claim tayo na naging na mga DDS. Na wala naman talagang DDS na katulad ng level ng mga Marcos loyalist. Because the original DDS, itong acronym na to, mga kriminal. Ginamit lang yung Duterte diehard supporter para mapabango yung imahe ng DDS. Kaya hindi natin masisisi na may mga kababayan tayo na ganito yung sinasabi na hindi naman talaga Marcos. Sana naman kalokohan naman yan. Nautukan naman ng pag nagtatanong lang si Ka Eric. Yan problema sa mga Filipino nagtatanga-tangahan. 'Di ba? Kahit na alam yung tanong at yung tunay na tanong at yung peking tanong, ay nako. Okay, alam niyo, tingin ko rito hindi ito makakatulong para sa political career ni Imee. This coming 2025, dito niya po masusubukan yan. Maaaring manalo rito si Imee ng small margin. Okay? So, that's good for her. Pero oras na matalo ito na merong malaking diferensya, nako, malaking kahihiyan yan. Diyan niya marirealize na ang mga Marcos supporters ay nagising na sa katotohanan na hindi ito katulad ng iniisip niya na see no evil, hear no evil. Nagkataon lang po kasi sa sobrang tagal na naghahanap ang mga Marcos loyalists ng hustisya at pagkakataon na magawad ito sa pamilya Marcos. Kahit sino na kaalyado ng mga Marcos, tinatanggap nila, lalo na kung inendorso. Si Erap, 'di ba? Kaalyado talaga 'yan at hindi bumitaw. And then etong si dating Pangulong Duterte, si Daddy Diggs, hindi naman na isang dilawan, hindi naman loyalist, 'di ba? Hindi pinagtitiwalaan, pero nung inendorso, pinagtiwalaan dahil po sa pahiram na tiwala ng pamilya Marcos.
It is not because Amy Marcos Ward na inendorso niya 'to. She was just like a spokesperson of the Marcos family at the time. Mm. Kasi kung kinontra nila Imelda yan, 'di ba? Yang pag-endorse niya kay Digong, hindi yan iboboto ng mga Marcos loyalist. Di yan pagtitiwalaan. Baka kalkal pa na yan idilawan. Oh. Kaya nga nagtataka ako when I realized na yellow etong si PRRD, bakit ito inendorso ni Aimee? Dapat ang inendorso niya itong si Miriam. Kasi si Miriam po mga kababayan, ito po ay isa sa script writer ni Apo Lakay. O nagulat na naman kayo. May script writer si Apo Lakay. Yes, meron. At kabilang po diyan si etong bagong graduate noon ng law, si Miriam Santiago. At doon nga po na-realize ni Miriam na gaano katalino si Apo Lakay. Nang minsan sinabi niya na naiwan namin ang script nito. Nakarating na sila sa venue, wala ang script. But the good thing, maaga pa na ibigay na nila yung script and she saw Apo Lakay reading the script. Yung hindi naman script talaga yon, kundi yung format ng pagdi-deliver niya. Oh, tapos nagulat siya na i-deliver ni Apo Lakay ng dire-diretso yun, impromptu, ng as if wala siyang binasang tawag dito guide or script. Kasi hindi naman uso ang prompter nung araw eh. Di ba kita yung dalawang salamin sa harap ng presidente sa pulpito niya? Oh. Walang ganun noon. Papel talaga sila hanggang sa panahon ni Cory Aquino. Basa talaga. Pero kay Apo Lakay diretso. Pero kung mapansin niyo si Apo Lakay, halos hindi nag-eye contact, malayo ang tingin. Kasi kahit na maraming tao diyan sa harapan, hindi niya iniintindi yung presence ng mga yun eh. Kaya nga bihira yan na kapag nag-i-speech, puputulin niya at mag-a-adlib. Sa kanya, nakatingin sa malayo, na akala nyo naka-eye contact sa lahat, pero ang binabasa niya sa isipan niya, yung picture, no, sa pamamagitan ng kanyang photographic memory, na nakikita niya roon, yun ang kanyang binabasa na guidelines o guide ng kanyang pag-deliver ng speech. Kaya nadi-deliver niya yun na gamit yung art of persuasion. In short, rhetoric. That's for Amy, nako, malabo. Hindi niya na-realize. Ang akala niya, because of her, nagkaroon ng power ang kanyang salita. Kahit i-endorso pa siya ni PRRD sa 2028, nako, hindi ko pa rin po talaga dadalahin. Maghiwa-hiwalay na tayo ng landas. Pero hindi ko ho talaga ikakampanya etong si Amy. Never, para sa bayan, never. Magalit na sa akin yung mga ibang loyalista, yung mga kaya nga nililinaw ko na sa inyo hanggang ngayon pa lamang na ang tinuro po ni Apo Lakay is Filipinismo. Ito pong ideolohiya na sinasabi na kaisipang makadiyos, makabayan at makatao, and that is my ideology. Oh. Saan ko naman natutunan yan? Well, BBM explained that sa symposium namin nung estudyante pa ako noon sa political science sa UE. At doon ako humanga talaga the way he delivered that nung sagutin din niya yung mga tanong ng mga LFS, ng mga kontra sa ideology niya. Kasi kalaban ng communism yan ng ideology nila. Wala pong tinuro doon si Apo Lakay na ang mga Marcos loyalist is dapat kahit anong mangyari, Marcos pa rin. For bad or good, Marcos pa rin. Hindi niya po tinuro yun. Indirectly, maiintindihan natin, ang tinuro niya is for good of the country, Marcos pa rin. But if the person is bad for the country, whether it is Marcos, no. Kasi importante ang bayan. Hindi niya po tinuro ang Marcosism. Ang tinuro niya po ay Filipinism. Okay? Yan po maliwanag. At yan ang hindi ko nakikita. Ang konsepto na yan ng kaisipang Pilipinismo, hindi ko nakikita kay Senator Amy Marcos. Kasi dapat ang kanyang interes
ay ang interes ng bayan ng bansang Pilipinas. Kaso hindi eh. Interes ng maka-China at ng China ang kanyang tinatrabaho. Hmm. Okay? At hindi ako magsasawang paulit-ulitin kong ipaliwanag po yan. Kasi ang dami hong nami-mislead talaga ng salitang loyalista.